nakipagsabayan sa pulis. At tila hindi papahuli ng buhay. Kikita mo sa kanyang mata na nanlilisik. Ako nga pala si Cyberflex at ating balikan ang malapilikulang istorya ng Phil-Am gangsta rapper. Gawa ito noong 2005 matapos siyang masangkot sa traffic-related homicide case. Na si Jason Ivler. I don't even care what your name is. November 18, 2009, alas 11 ng gabi sa kanto ng Boni Serrano, Quezon City ay tila nagkaangasan ang dalawang sasakyang magkasabay. Humarurot ang isang kotse at huminto para harangan ang kanyang nakaalitan. Sakay ng asul na Honda CR-V na may diplomatic plate. Isang kalbong armado ang bumaba at sinigaw ang mga katagang, "Kursunada mo ba ako?" At ayon sa mga witness, lumapit daw kaagad ito sa sasakyan ng biktima na si Renato Victor Ebarle Jr. at dali-daling binira ng 3 beses, isa sa leeg, isa sa braso at isa sa puso na naging sanhi ng kanyang agarang pagpanaw na napag-aalaman namang anak ng dating politiko at chief of staff ng Malacanang na si Renato Ebarle Sr. Ngunit dahil naispatan ang plaka ng sospek ay kaagad itong ikinonekta sa tunay na may-ari na isang British na nagngangalang Stephen Pollard. At matapos ang ilang investigasyon, dumalabas na tugma ang lahat ng detalye sa kanyang stepson na di umano'y matangkad, matipuno, may itsura at tatuan na nagngangalang Jason Ivler, isang real-life Phil-Am gangsta rapper na napag-alaman ding dawit sa pagpaslang sa isa ding away kalsada noon namang 2004. Nakagawa pa ng music video si Jason Ivler noong tinutugi siya ng mga otoridad sa pagkamatay ng isang opisyal ng Malacanang noong 2004. Kalat na sa internet ang nadiskobring rap music video ni Jason Ivler. JJJ ang ginamit niyang pangalan sa homemade video na sunod sa usong gangsta rap music noon sa Amerika at dedicated sa kaibigan lalaki. Hindi na nai-ere ang music video ng pinagbigyang grupo ni Ivler. Ginawa ito noong 2005 matapos siyang masangkot sa traffic-related homicide case. Revelasyon dito ang paggamit pa ng newspaper clippings ng pagkasangkot niya sa krimen na tinukoy din sa lyrics na isa pa niyang kanta sa kanyang album na Jason. Sa mga susunod na eksena, may nakawa na at panunutok na sa isang driver. Pero sa konteksto ito ng mensahe ni Jason na gagawin daw ang lahat para ma-recover niya ang kanyang CD. Puno rin ng imahe ng mga babae ang video at kanyang pagpapatato. Itinanggi ng kaibigang music producer ni Ivler na at negatibo ang musika ni Jason. Rap music does contain explicit words. We cannot deny that. Dati umano'y dati ring na-enlist sa US Army. Isinilang sa Amerika at dating na-enlist na US Army si Jason Ivler. May sapat na karanasan at military training kaya masasabing biyasa sa paggamit ng baril. Siya rin ay kinilala bilang anak ni Marlene Aguilar, kapatid ng one of the most iconic Filipino musician na si Freddy Aguilar. Magmula nung nangyari ito, panay na ang sorry niya sa akin. Tito, sorry, pati yung pangalan mo nadadamay. At dahil nga parehong mabigat at makapangyarihan ang pamilya ng dalawang kampo, ay mas lalo pa itong naging laman ng dyaryo at balita mapatelebisyon o radyo. January 18, 2010, 2 buwan makalipas ang krimen, alas 6 ng umaga ay pinuwersa ng pasukin ng mga kapulisan ang bahay ng kanyang ina sa pag-aakalang tinatago lang di umano ang kanyang sariling anak. Ipinakita naman ng kanyang ina ang kwarto ni Ivler, patunay na wala ito sa kanyang poder. Ngunit dahil napansin nilang bukas ang aircon ng kwarto at basa pa ang tuwalya, ay hindi na nila tinantanan ang paghahalughog hanggang sa nakarinig na lang sila ng sunod-sunod na alingaw-ngaw. Nakipagsabayan nga si Ivler sa isang damakmak na kapulisan na animoy isang pelikulang aksyon. Ngunit nahirapan man ay sa huli, nadakip pa rin nila ang sugatang Ivler. Hawak niya ang isang baby arm at nakabanner pa ito na puno ng mga bala na may 2 tama sa balikat at tiyan. Ngunit bagamat hawak na ang kanyang buong katawan, ay nagpupumiglas pa rin ito at hinamon pa ang buong kapulisan. Ayon sa NBI, sa kilos ni Ivler, handa itong hindi magpahuli ng buhay. Makikita mo sa kanyang mata na nanlilisik.
na talagang gusto niyang pumatay. Agad naman ibinigay ang pabuyang kalahating milyong piso sa impormanteng nagsuplong kung nasaan si Jason Ivler. Marami siyang kakaibang napansin sa basement. On dalawang beses, on voices on sa loob, on sa room ng basement. Tapos plano nila nang gagawin ng isang pinto para harangin yung hagdan pampunta on sa taas, on sa kusina. Noong una ay natakot din si Joseph na hindi maniwala sa kanyang NBI. 2 beses na nga namang ni-raid ang bahay pero walang bakas ni Jason Ivler doon. Nakakangiti na ngayon si Undersecretary Renato Ebarles Sr. Naaresto na kasi si Jason Ivler. November 2015, 6 na taon mula ang krimen ay natupad din ang hiling ng pamilyang naulila ng patawan si Ivler ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa salang pagpaslang. At ito ay dahil sa matibay na ebidensya na tugma di umano ang mga ginamit niyang armas sa pagkitil kay Renato at sa pakikipaglaban niya sa kapulisan. Ngunit ganun pa man ay hindi pa rin ito umamin hanggang sa dulo. But for this, I'm not guilty. Makalipas ang ilang buwan at kahit nakakulong na ay hindi pa rin pala dito nagtatapos dahil sa di umano'y pagkalat ng kanyang larawan na nagpapatunay na may nagaganap daw na special treatment sa loob ng bilangguan. Nagsulputan din ngayon sa internet ang mga kuha ni Jason na tila nagpa-party sa Quezon City Jail. At isang video na animoy nag-iimbita pa ng mga babae para makipaglabing-labing sa kanya sa loob ng selda. I want some birthday okay? I want to fuck a very hot stranger that's disease-free, okay? I don't even care what your name is, okay? I don't even need to really talk to you. Just come here. Kaya naman iginiit ni Undersecretary Renato Ebarles Sr., ama ng napamano ni Ivler na imbestigahan ng Quezon City Jail. Iginiit man ni Ivler ang impormasyon ay sa huli inilipat pa rin ito sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ako nga pala si Cyberflex at sa mga nanonood ito, alam ko yung iba dyan humahanga na sa tikas ni Jason Ivler. Okay lang naman yon pero sana wag na nating pamarisan pa. Lumayo na lang tayo sa gulo hanggat maaari dahil kung di man ikaw ang mapuruhan, ikaw naman ang magkakasala. Isipin mo na lang bubunuin mo ang buong buhay mo sa kulungan. Kaya sa mga viewers, mag-iingat tayo palagi at habaan ang pasensya. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ops! Sandali lang! Nga pala, pwede kayong magpapromote ng kanta sa akin. If meron kayong original composed song, message nyo lang ang Facebook page ng Cyberflex at mapeflex na natin ang kanta mo sa halagang 200 pesos via GCash. Pow!